Bumagsak ang gold ka-trade ng 1,000 pips. Kumusta kaya yung gold picker AA natin? Kinaya niya kaya? So, tingnan natin dito sa M5 nung biyernes ito. Bumagsak hanggang dito. Ayan, bumagsak ng 1,006 pips. Grabe, laki na binagsak ng gold. So, tingnan natin kung kamusta ang ating gold picker AA. Kinaya niya ba ang pagbagsak ng ganun? Sobrang laki ng binagsak na yan. Tapos, ano yung matutunan natin sa paggamit ng gold picker EA at pwede ba nating maiwasan yung mga ganitong pagbagsak. So, ito yung una niyang trade. Nag-buy siya dito. Nag-buy siya dito tapos bumagsak. So, sunod-sunod yung trade niya. Pagdating dito, pagdistansya ng mga 45 pips, nag-buy siya ulit ng 0.02. Tapos dito, dagdag na siya ng dagdag 0.04, 0.08, 0.16. Yung huling buy niya dito sa 0.32. So, mula sa entry niya hanggang dito, mga 880 pips mula sa first entry niya hanggang dito sa huling entry niya. So, meron siyang 6 na trades sa gold. So, nag-negative na siya kanina. Nung dito, bumaba dito, nag-negative na yan ng $600 yung dito banda. Pero ngayon, nagre-recover na naman kasi nag-profit naman itong trade na malaki, 0.32. Nag-profit na ng $161. So, nakita natin ka-trade. Yung first trade natin, minimum 0.01. Yung balance natin ay $2,000. So, tingin ko kapag bumagsak pa to ng mga 1,500 pips, masusunog na yung account natin. Okay? So, buti na lang tumataas na. So, ibig sabihin, kapag gagamit tayo ng gold picker, kung ultra low standard account, ultra low standard kasi mababa yung spread, walang swap, walang commission. So, $2,000 yung advisable na kapital. Pwede tayong gumamit ng ultra low micro account. So pwede $200 lang yung kapital natin. Tapos 0.1 micro lots yung minimum trade. Okay? So yun yung nakita natin na 1,000 pips kaya niya basta $2,000 yung kapital. Pero pag umabot na yan ng 1,500 pips, so delikado na yung gold picker EA natin. Okay? So, itong pagbagsak na ito, sobrang laki, 1,000 pips. So, ito yung dapat natin iwasan. Paano ba natin maiwasan to sa gold? So, kung titingnan natin, yung history ng gold. Nung biyernes yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaking pagbagsak niya. Ayun, so, check natin sa hour 1. Ayan, so, nandito tayo sa hour 1. So, ito yung 1,000 pips na walang pullback, walang lingon-lingon, diretso. So, check natin dito. Meron din dito diretso Ito. 700 pips lang yan. Ayan, so kung scroll back mo natin, okay, ito 1,000 pips din to. So parang normal na sa gold yung mag-down ng 1,000 pips. Dapat maiwasan natin yung mga ganito, yung 1,000 pips na pagbaba or pagbagsak. Pero sa trade history naman, nakita natin, saglit lang tayo nag-profit ng $97. Ayan, $97 na agad yung profit natin. So, nasa mga 5% na ito, 1 week lang. Pero yun nga, ang iwasan natin ito, 1,000 pips. Or, aabot ng, lalo na pag umabot ng 1,500 pips, sunog na talaga. Okay, so yun yung natutunan natin. So, dapat pag ultra low standard, $2,000. Kapag ultra low micro, $200 yung minimum capital. Yung lot size, yung pinakamaliit na lot size. Okay? So ngayon, tingnan naman natin kung ano yung dahilan kung bakit bumagsak ng ganito, 1,000 pips. Para sa susunod, maiwasan natin, pwede natin i-off yung EA kapag may ganito na naman na posibleng mangyari. Okay? So check natin sa Friday. Okay, so nandito tayo sa investing.com economic calendar. So check natin yung news noong Friday. Yun, Friday yun 7 yun Okay, apply natin. So ito, Friday, June 7. So, tingnan natin yung mga news. So, merong high impact news sa gold. 1, 2, 3. So yun, ito yung dahilan. Kasi, yung gold kasi, nakadepende yan sa US dollar. Kaya kung may news sa US dollar, so gagalawin rin yung gold. So ito. So makita natin yung result ng news, puro green. Ayan. Puro positive. Ibig sabihin, malakas yung US dollar. Kasi positive yung result ng news. So, ang effect niyan,
babagsak naman yung presyo ng gold. Kapag malakas yung US dollar, babagsak yung gold. Kapag babagsak yung US dollar, tataas yung gold. So, ganun yan. So, ano ba itong mga news na ito? Okay. Non-farm. Ito. So, ito ang dahilan. Merong news na non-farm payrolls. Okay? So, ito yung pinakamalakas magpagalaw sa US dollar. So, check natin dito sa 456. Tingnan natin. Para ikumpara ko sa inyo yung high impact news. So, ito may high impact news din sa gold. Kaso isa lang, kaya maganda. Walang 1,000 pips na drawdown yung gold. Dito maraming high impact news, oh. Ito yung 3 star high impact news yan. Ibig sabihin gagalaw yung US dollar niyan. Yan. Pero crude oil inventory siya, ISM na manufacturing. Okay? So hindi siya nagpagalaw sa gold. Sa June 6, meron din sa US dollar, may high impact news din. Pero isa lang, initial jobless claims. Dito talaga sa June 7 nagkataon yung itong non-farm payroll. Okay? So, yun yung iwasan natin. Check natin yung news. Kapag merong ganito, non-farm payrolls, o kaya kahit wala to, tapos merong maraming high impact news sa US dollar, halimbawa, merong 3 or 4 or 5 na magkasabay-sabay, i-off na natin yung EA. Okay? Huwag mo natin mag-trade. Palipasin mo natin. Okay? 30 minutes or 1 hour before and after sa news. So, yan ang natutunan natin dito sa video ka trade. Sana makarecover pa itong account natin.